Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. No? Siyempre, ramdam na ba natin ang Christmas rush? At I'm sure, no? At kitang-kita naman sa traffic, no? Lalong-lalo na pag tayo ay nagawi sa mga mall, no? Talaga namang nagse-sale pa. Kaya talagang Carmageddon, sabi nga sa balita, no? Carmageddon itong mga area ngayon ng mga shopping mall. At syempre tiyak, no, marami na rin tayong dinadaluhan, no, ng mga Christmas parties. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? Syempre ang Barangay San Antonio ay nakiisa sa pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women. So ito pong 18 days na to, no, nagsimula nung November 25 at magtatapos nitong December 12. So syempre, hindi nagpahuli ang Barangay San Antonio sa pakikisa sa iba't ibang mga activities sa ating 18-day campaign. Syempre, unang-una dyan ang pag-courtesy visit ng Pasig City God Office sa ating tanggapan upang makita ang ating mga VAUSI compliances, no? Yung ating proseso, no? Nasusunod ba natin ito? Yung mga pag meron pumunta sa ating tanggapan, no? Alam ba natin ang mga dapat gawin? No? So, naipakita naman natin, no, ang mga ginagawa ng Barangay San Antonio patungkol sa violence against women. So, syempre, no, nagkaroon din tayo ng anti-sexual harassment seminar, no, na hatid ng isang advocacy group, no, na tinatawag na HUKAB or Humanidad kontra Abuso. Syempre, sa pangunguna ni Miss Annie Tanyi, no, na siya rin ang nag-facilitate nung talk. No? Very entertaining. Actually, no, tuwan-tuwa kami. Very short lang yung, actually mahaba pala, no, yung kanya naging talk. Pero hindi namin namalayan ng oras, no, dahil yung pag-share ni Miss Annie ng mga experiences niya, yung kanyang mga nakausap, no, na mga biktima rin ng pang-aabuso, no, nag-ano ng interest ba sa amin, no? It sparked our interest, no? So sabi nga namin yung mas naging aware kami ngayon, no, sa mga uri ng pang-aabuso at syempre kung paano natin titiyakin na ito ay maiwasan natin, no, dito sa ating komunidad. So syempre, no, bahagi na rin ng ating advokasya para sa mga kababaihan is to keep them busy, no, and very active. Kaya nagsagawa din tayo ng cleanup drive dito sa may Emerald Avenue na sinundan ng Zumba fitness session. So talagang very active ang mga kababaihan ng Barangay San Antonio at nakiisa dito sa ating mga activities sa 18-day campaign. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Violence Against Women and Children Committee, no, sa ating mga staff, and of course, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre, ang Barangay San Antonio ay muling pinasyalan ng ating mga kaibigan mula sa ibang LGU upang magsagawa ng benchmarking activity muli, no, dito sa Barangay San Antonio. At ang ating most recent na bisita ay ang ating mga kaibigan mula sa Barangay San Antonio. Barangay San Antonio din, no, mga katukayo natin. Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. So ang kanilang layunin ay actually ito very broad, no, nung sumulat sa atin nga maraming aspeto ng paggogobyerno ang gusto nilang matutunan sa Barangay San Antonio. Nung tinanong ko nga si Kap, yung kanilang kapitan, saan nyo ba kami nakita or may nag-refer ho ba sa amin? So sabi nga niya, nakita lang namin kayo sa Facebook at sa Google. No? So nakakatuwa na nadadayo tayo ng mga barangay mula sa probinsya upang mag-benchmark sa atin at kami naman natutuwa din kasi kami may natututunan din, no, mula sa ating mga bisita na pumapasyal dito sa ating barangay. So syempre tinalakay natin ang iba't ibang aspeto ng paggogobyerno, no, mula sa lupong tagapamayapa
sa disaster management, health and nutrition, solid waste management, and of course, governance in general. So naging maganda ang talakayan namin. No? Marami rin silang mga questions, no, na ibinigay sa atin, no. Pinapanood din natin sa kanila ang ating iba't ibang mga production videos, no, na para makita yung scope ng mga activities na ginagawa ng Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat kay Cap Relly Palis ng Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna, sa inyong buong team, no, ang Sangguniang Barangay. Ang Lupong Tagapamayapa ay kasama din ni Cap Relly sa kanyang pagpasyal dito sa BSA, at sana marami po tayong natutunan, no? Sana marami po tayong learnings, no, na nagawa, na napulot, no, dito sa inyong pagpasyal sa Barangay San Antonio. So again, asahan niyo po, no, ang aming patuloy na suporta sa iba pang mga LGU na nais maglakbay-aral at mag-benchmarking dito sa ating barangay. At syempre, no, dito sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang community involvement ng ating mga stakeholders, no, dito sa Barangay San Antonio. Actually, isa ito sa naipayo ko kay Cap Relly, no, na itap natin, no, yung mga stakeholders natin. Yung iba naman ay naandyan lang, no, waiting lang naman sila na yung mag-reach out ang barangay, no, dahil itong mga stakeholders, especially the private stakeholders, no, are sila ay always willing tumulong, no. Minsan hindi lang malaman saan uumpisahan, no, pero pagka nasimulan nyo na yan, no, magsusunod-sunod na ang inyong collaborations with your stakeholders. So kamakailan nagkaroon tayo dito sa Barangay San Antonio ng isang consultative workshop, no, para sa ating katarungang pambarangay. No? So again, bahagi ito ng isang collaboration natin with a law firm na matatagpuan dito sa Barangay San Antonio, na andito po ang kanilang opisina, at nakasama natin ang mga abogado nila, no, during our monthly meeting ng ating Lupong Tagapamayapa, ay nagkaroon tayo ng segment para magkaroon ng consultative workshop kasama ang ating mga kaibigang abogado. So syempre tinalakay dito, no, yung mga challenges ng ating mga Lupong Tagapamayapa, no, kumuha rin tayong mga tips, no, kung paano ipagbabati natin ang dalawang nag-uumpugang kampo, no, at syempre, no, humingi rin tayo ng ilang mga rekomendasyon, no, kung paano pa natin mapapaganda at mapoprofessionalize, no, ang ating Lupong Tagapamayapa dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat kay Attorney Joel Arzaga, no, at sa iyong mga associates, no, sa isang napakagandang talakayan, no, at makabuluhan na consultative workshop para sa aming mga barangay employees. At syempre, pagdating naman po sa environmental protection, no, ay nailunsad na rin natin ang ating collaboration with Coca-Cola, no, na ang programang ito ay tinatawag na Barangay Tapon to Ipon Program. So bahagi ito ng kanilang environmental advocacy, no, ng Coca-Cola, at napabilang tayo sa 21 pilot barangay sa buong Pilipinas na para masubukan, no, itong programang ito, and then eventually isi-scale up din naman ng Coca-Cola, no. So layunin nito ay again segregation, waste segregation, particularly ang pag-iipon ng mga PET bottles, no, nang sa ganon ay again makabawas ito sa dump sites, no, at matuto rin, matuto ang mga empleyado at mga empleyado, actually sila ang ating pangunahing pang-sample natin dito, no, na participants, no. So matuto na mag-segregate, no, at maging bahagi nitong recycling effort po na ito. So again, in exchange for yung mga naipon na PET bottles, no, may mga ilang Coca-Cola products din, no, na ibinahagi, no, sa mga participants
natin. So, syempre, ako ay nagpapasalamat sa Coca-Cola, of course, sa ating kaibigan kay Miss Christine Garcia, na kaibigan natin, kasama pa natin sa JCI Philippines. No? So, mahaba na rin ang panahon na kami nagkakasama para mag-collaborate for community projects like this. So again, maraming salamat sa Coca-Cola for choosing Barangay San Antonio, and we do look forward na mas lalo pa nating mapalawig ang programa pong ito. Siyempre, dagdag ko na rin, no? Speaking of waste management, no? Kamakailan ay pinasyalan tayo ng isang mag-aaral mula sa University of the Philippines, no? At nakakatuwa, no? Kasama tayo sa kanyang research para sa kanyang thesis pagdating sa food composting. So syempre, no, naturally tinanong ko ulit siya, residente ka ba namin? So hindi daw. So tinanong ko, ba't kami? Paano nyo kami napili? No? So again, ang nag-suggest sa kanya, no, para mag-reach out sa atin ay non-resident na nagpa-participate sa ating Basura to Ayuda program. So talagang nakakatuwa, no, na nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon, no, na nakakabahagi pa tayo ng ating kaalaman, no, sa kahit hindi residente ng ating barangay. So bukod sa interview patungkol sa food composting, pumasyal din ang ating researcher sa ating urban garden, no, para makita din ang bunga ng ating food composting, no, yung pinagagamitan natin ng yung pagka na-compose na yung food waste at pwede na siyang gawing fertilizer, no. Nakita kung saan natin ginagamit dito sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat, no, sa ating UP student na si Risa, no, at naway marami kang napulot para sa iyong research, at syempre good luck din sa iyong pag-aaral. At syempre dito sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang ating maayos na relation sa ating business community. So syempre ang Barangay San Antonio, no, majority is commercial area, at layunin ng barangay na mas mapatibay ang ating relation sa ating business community, hindi lamang tuwing renewal lang ng kanilang barangay clearance, kundi kung meron silang mga activities ay tinitiyak natin na nadadaluhan natin ang mga ito. So the other last report, no, nabanggit ko may bagong nagbukas na branch ng isang malaking chain ng convenience stores, no, dito sa Barangay San Antonio. So ngayon, no, nasa food, related pa rin sa food industry, no. So restaurant naman ang bagong bukas na ating dinaluhan, no. At ito yung Thai restaurant na Chak Tuk Chak. So it's a Thai establishment, and again, no, it's a big honor na maging bahagi ang Barangay San Antonio sa inyong formal na pagbubukas at pagnenegosyo dito sa ating komunidad. So again, pasyalan nyo lamang sila, no? Ang kanilang tindahan ay matatagpuan sa Cyberscape Gamma. No? So dito yan, maraming nakapaligid dyan na opisina, may hotel, meron din mga residential condos. So ako, I feel good, no, for this new business establishment. Maganda lokasyon at tingin ko ay papatok sa ating mga consumers. So again, welcome to Barangay San Antonio, and good luck po sa inyong bagong negosyo. And mga kabarangay, ilang important announcements lamang po, no? Siyempre, ito pagtatapos ng taon. So unang-una, no, sa ating mga property owners, no, ang aming patuloy na pagpapaalala, no, na magbayad na po tayo ng advance in full, no, ng ating real property tax or amilyar para sa taong 2026. So pag binayaran po natin siya ngayon hanggang bago matapos ang taon na ito, no, we may avail of the 15% discount. No? So sayang din ito, no, kasi kung ang binabayaran nyo amilyar is halagang 100,000 pesos, 15,000 din yun. No? So it's either pandagdag nyo sa Noche Buena, or pandagdag nyo sa ibabayad naman sa inyong mga business permits. No? So, sayang din yung savings. No? Kung next year pa tayo magbabayad, first quarter, may discount pa rin naman po, pero 10% na lamang yun. So, again,
ang aking paghikayat po. No? May mga nagtatanong pala sa akin ng online payment. No? Sabi ko, actually hindi ko pa natatry. So hindi ko pa rin talaga siya, you cannot quote me yet no, about it. No? Dahil ako mas gusto ko pa rin na pagbayad ko sa mga properties po namin. No? Pagbayad ko, kaagad hawak ko na ang resibo. So siguro sa aking mga taxpayers, no, sa ating mga taxpayers, ang ipapayo ko pa rin, no, tumungo na tayo sa Ayala 30th Mall. No? May hindi naman mahaba pila sa Amilyar. Actually, sa bayaran ng Amilyar, sakto lang. No? So, tumungo na po tayo doon. No? Dali na po natin ang ating cash payment or manager's check natin. No? Hindi naman nagbago ng rate. Yung pa rin. No? So, ano binayaran nyo no 2025, same pa rin po sa 2026. So again, sa ating mga taxpayers na sayang, i-grab na po natin ang discount sa real property tax payments. And pagdating naman po sa ating mga misa, no, itong panahon ng Kapaskuhan. So muli, Barangay San Antonio will be hosting our 9 mornings na dawn mass, no, ang ating simbang gabi, no, dito po sa ating barangay hall. So magsisimula po ito sa December 16 no, at 5 a.m. No, at ang pinaka 9th day or 9th morning will be on December 24. So every day po yan, 9 mornings po yan, 5 a.m. dito po sa ating barangay hall. At syempre sa mga gusto nagtatanong naman po tungkol sa Christmas Eve and New Year's Eve Mass. So ang ating Christmas Eve Mass is, of course, December 24, 6 p.m. At ang ating New Year's Eve Mass naman po, December 31, 6 p.m. din po. Dito po sa Barangay Hall. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating main collaborator para sa ating mga banal na misa na idinadaos dito sa ating barangay, ang Holy Family Parish, of course, led by our very energetic parish priest na si Father Joseph Santos. At syempre, idagdag ko na rin, no, bilang paghahanda na rin sa Kapaskuhan, no, ang aking lubos na pagpapasalamat sa ating mga kaibigan mula sa University of Asia and the Pacific. No. Kamakailan ay nakapagsagawa muli tayo ng ating monthly recollection para sa ating Barangay Security Force, no, na kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga Barangay Security Force na mag-nilay-nilay, no? Meron ding reflection, meditation, no? At syempre, pinakamahalaga doon, no, ay ang pagkakataon na makapagkumpisal. So, naging very fruitful ang experience po namin, no, para sa recollection for the month of December. Saktong-saktong paghahanda, no, sa pagdarating ng Kapaskuhan. So, syempre, ang aking pagpapasalamat kay Father Ces Magsino and to Engineer Paul Lazarte na talagang sinisikap, no, na maging every month ang ating pagdaraos ng ating recollection para sa ating Barangay Security Force. So, talagang, again, no, through this, no, talagang mas nagiging meaningful ang ating preparation, no, sa darating na Kapaskuhan. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa ating mga kaganapan dito sa ating barangay. Lalo na itong Kapaskuhan, no, marami tayong inaasahan ng mga activities, no, na magaganap sa Barangay San Antonio. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, no, lalo na ang ating pamaskong handog distribution team. Maraming salamat sa inyo. Sa ating barangay council, SK Council, our social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, donors and collaborators, no, maraming salamat sa inyo, lalo na itong Kapaskuhan, no. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyong mga tulong para sa ating komunidad. At syempre sa ating mga mahal na constituents,
mga netizens natin, mga kabarangay natin. Maraming salamat for your continued trust and confidence sa Barangay San Antonio. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No, there's so much again to be thankful for. At dapat po ay ipagdasal po natin ito sa buong may kapal. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.